alam nila, actually tumutulong ako sa Comelec. So bakit sila napikon doon sa video ko na yon? Siguro meron silang tinatago. Siguro meron silang tinatago. Siguro meron silang tinatago. Siguro meron silang tinatago. Technology issue. And technology, because it's a science, kaya mong suriin to with defined parameters, Correct. di ba? As an experiment, ha? Lagi ka naman, di ba, you define the parameters of your experiment. Kaya nyo ho ba yung depensahan, say, to a panel of independent IT experts na hindi taga-Comelec? Yo, yes, even international experts. I can speak with them in that language. I can demo it in front of them. Ipatabi mo sa akin, sa mga expert nila, about sa machine, about sa source code. I know, with their assistance, I can demonstrate it sa harap nila kung paano mangyayari yung ganong process. But you won't be given that chance anymore by Comelec. Well, wag natin silang pangunahan, malay mo, di ba? Mature sila. Nagbigay lamang ng napakagandang kaya nagtataka po ako dito mga ka-reaction yung mga survey na yan, huwag kayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Hindi naman masasabi ko sa inyo hindi totoo. Unang-una, isang pinoproblema, ako personally pinoproblema ko to pinoproblema ko to. Bakit si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay wala siya dyan sa mga survey? Pero kung maglakad ka sa daan, kung saan ka pumuntang lupalop ng Pilipinas, si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay kilala siya. Kilala siya at iboboto siya ng nakararaming Pilipino. Ang tanong, bakit wala siya sa lahat ng mga survey? Di po ba mga ka-reaction? Tanong lang ito. Ito ba ay isang uri ng mind conditioning? Alright, Reaction TV Base, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction Mantakin po ninyo, meron na pong isang eksperto na nagsabi na pwede pong magkaroon ng dayaan sa darating na eleksyon. Hindi po niya sinabing magkakaroon ng dayaan. Pero nakakita po siya ng butas na pwedeng gamitin ng mga masasamang loob upang makapandaya sa darating na eleksyon. Di po ba dapat pasasalamatan ito ng Comelec? Di po ba dapat magpapasalamat ang Comelec sa taong ito? O bibigyan ng tinatawag nating premyo or award? O kaya naman, ang Comelec ay kukunin niya itong tao na to para mas mapaganda at masecure, mga ka-reaction, ang darating na eleksyon. Pero baligtad po ang nangyari, mga ka-reaction. Alam po ba ninyo ang ginawa nila sa taong ito? Gusto po nilang gusto nilang matanggalan ng lisensya sa pagka-accountant. Gusto nilang matanggalan ng lisensya bilang abogado. Napakatalino po ng tao na to, mga ka-reaction. Pero dito makikita po natin kung makikitid ang utak ng ating mga leader o makikitid ang utak ng mga namumuno sa atin, ganito po ang gagawin nila. Kapag ikaw ay nagsalita at sila ay nasaktan at may nakita kang pwedeng i-improve ng gobyerno at hindi ayon yun sa kanilang alam nyo na naratibo, ay ikaw po ay kanilang parurusahan. Yan po mga ka-reaction ang nakikita natin dito Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating napakaganda reaction video, wag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Simulan po natin mga ka-reaction. Ito po mga ka-reaction ito po ay talaga namang magugulat po tayo dito. Ito po ay isang napakaganda sanang blessing para masecure po natin ang kinabukasan ng eleksyon na ito. Ngunit para yatang baligtad po nangyari. Ang isang Pilipinong nagmagandang loob upang masecure ang paparating na eleksyon, mga ka-reaction, para yatang parurusahan pa. Ito po, pakinggan po natin at sama-sama po tayong mag-react dyan sa comment section. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa lahat po ng ating mga nagpapakulay at gustong magpakulay. At nagpapasalamat din ako sa mga member na natin, gustong magpa-member at magpapa-member na. Alright, ito na po, mga ka-reaction i-play po natin Office ng Comelec allegedly because of your post on social media January 24. Office ng Comelec allegedly because of your post on social media January 24. Nag-demo daw kayo how to hack the ACMs of Comelec. Anong reaction po ninyo?
Well, ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng COMELEC. Ang point ko was, kapag connected sa internet yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung resulta ng election. Papaano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines, ang #1 na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa Green Hills, kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Ganon din ang pwede nilang gawin sa voting machine. Kahit na sinong tao na may physical access dyan sa voting machine at lumapit ka sa voting machine, pwede mong baguhin yon at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability, yung makina na yon, merong malicious code. At pagdating ng eleksyon, yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time, bago mag-print ng election return, babaguhin nila yung resulta ng eleksyon. Tinays ko ito as a concern dahil naiintindihan ko kung paano gumana ang mga ganitong bagay-bagay. At pinag-usapan ko ito para makagawa ng punto sa COMELEC na, hey COMELEC, may vulnerability sa ating voting machine, may vulnerability sa rules ninyo. Kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin dyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay, saka mo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isa-send sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang? Actually, tumutulong ako sa COMELEC. So bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi niyo ba dun sa video ay ang proseso mismo how to hack the ACM and the system of COMELEC? Dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability. Narinig po ninyo yung sinabi ng mama na to. Nakalimutan ko lang po ang pangalan niya. Pasensya na po kayo. Ang pangalan niya yata ay Jeril Harold Respicio. Yun. Jeril Harold Respicio. Kung hindi ako magkakamali pakinggan po ninyo ang sinabi niya banda rito. Pakinggan po ninyo Pakinggan ninyo. Ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isa-send sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang? Actually, tumutulong ako sa COMELEC. So bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. Siguro meron silang tinatago. Kasi po mga ka-reaction, hindi ka pwedeng mga tuwiran sa taong ito. Si Attorney Jeril, kung pangalan man niya ay Attorney Jeril Harold, si Attorney Harold, isa po siyang eksperto pagdating po sa mga IT. Pwede po siyang manghak. Maririnig po ninyo mamaya na sasabihin niya na kaya ko manghak. Kaya yung mga hacker o yung kayang manghak na katulad ni Attorney Jeril Harold, napakatalino, no? Lawyer, accountant, hacker pa. Di ba, hindi ko naman sinasabing hacker siya. Pero pwede siyang, sabi niya, kaya kong manghak. So kung kaya niya manghak, kaya niya maging hacker. So, ganito po yan. Ang makakapag-solve lang
sa problema ng dayaan sa paparating na eleksyon ay magkakaroon ka ng tauhan o magkakaroon ka ng isang individual na katulad po ni Attorney Jerry Harold na makakapagsabi sa iyo na dapat itong si Commissioner, sasabihin niya, Jerry Harold, maraming salamat. Papunta ka nga dito sa opisina ko. Ano yung sinabi mong yun? Totoo ba yun na pwedeng mahack yung ating sistema? Di po ba dapat ganyan ang gagawin ni Commissioner ng COMELEC? Di ba sabi, alika nga rito, explain mo nga sa amin. Para naman ma-secure natin itong paparating na eleksyon, kung totoo man yung sinasabi mo, kailangan namin marinig kasi baka nga makapasok yung mga hacker. Di po ba dapat ganyan ang sasabihin ng COMELEC? Di po ba dapat gamitin ang isang Harold, ang isang Attorney Harold, para sa ikabubuti ng ating bayan at para sa ikatatagumpay ng paparating na eleksyon? Baligtad po mga kareaksyon eh. Noong isiniwalat ni Attorney Harold na merong loophole, na merong paraan ng mga hacker o mga mandaray at mandarambong sa paparating na eleksyon, alam niyo po ang ginawa sa kanya? Paparusahan siya. Di umano, gustong ipatanggal ang kanyang bar license, gustong ipatanggal ang kanyang pagiging accountant, at gusto siyang ihabla. Baligtad po yan Meron tayong isang Attorney Harold na nagmamalasakit para magkakaroon tayo ng transparent at malinis na eleksyon. Parurusahan mo pa? Pwede ko silang tawagin lahat sila mga Poncio Pilato kayo. Hindi naman si Poncio Pilato Yung mga pariseo na nagpako sa krus sa Panginoong Hesus. Pinapako nyo yung taong yan, ililigtas lang niya yung ang tawag doon, sa kapahamakan ng paparating na eleksyon, di ba? Kung totoo man ang sinasabi ni Attorney Harold. At ako'y naniniwala sa kanya. Tuloy natin yung kanyang salaysay. Dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin dyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay, saka mo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isasend sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang, actually tumutulong ako sa COMELEC, so bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi niyo ba dun sa Siguro meron silang tinatago. Siguro nga meron silang tinatago video ay ang proseso mismo how to hack the ACM and the system of COMELEC? Dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability is bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nag-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano talaga siya gagawin in person. Line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. In principle, wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung firmware ng makina. Pero ang dinemonstrate ko is yung principle ng vulnerabilities ng computer systems, which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially, kapag may access ka sa makina, pwede mong bagiin yung source code. Kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor, yung source code na yon. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina, meron siyang specialized na connection sa makina, pwede niyang baguhin yung source code anytime between that audit and on election day. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Kung mangyari yun, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago mag-print ng election return para kahit may vulnerability yung code, hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score. Pero ang sabi ng COMELEC, una, yung machine is standalone machine and magtatransmit lang siya ng data after ng closure ng polling. Di po ba napakasimple lang naman pala ng gustong ipagawa ni Attorney Harold? Patayin mo lang yung internet para hindi ma-access yung machine. Ba't hindi? Mahirap bang intindihin yun? Patayin mo yung internet, mahirap bang intindihin yun? % at 7 p.m.
That is true. Yun ang sabi ng rules. Paano kapag merong malicious code doon sa makina mismo at connected siya sa internet? Siyempre, yung mandaraya, yung hacker, siyempre gagawa siya out of procedures, hindi ba? Pero kapag connected sa internet at corrupted doon, pwede nang nag-uusap yung makina at saka hacker. Kahit na anong instruction, pwede niya nang i-shoot doon sa makina. Kahit sabihin mong dapat, yun ang dapat. Pero kapag compromise na yung source code, ibig sabihin, lahat ng hindi dapat, pwede nang mangyari. Which is yun yung dinemonstrate ko. Kahit ano pa ang ilagay mo dyan sa rules na yan, pero itong vulnerability na ito, hindi mo clinose, ito yung possible na pwedeng gawin. Dinemonstrate ko siya para maintindihan ng COMELEC yung kahinaan ng voting system at sana mai-correct nila. At simple lang siya i-correct. Attorney, how do you plan to address, to answer the complaint against you? Anti-cybercrime crime law ang isinampa pong reklamo sa inyo, and sabi ng COMELEC, magfa-file din sila ng disbarment case and then they will go to the PRC para ho sa inyong lisensya as CPA. Alright, no problem. Kailangan nating harapin yung mga ganyang mga challenges. Pero dito masusubok yung kalayaan natin bilang mga Pilipino. Ano ba ang gagawin ng gobyerno? Patatahimikin niya ba yung mga tao na nagsasabi ng mga gawain ng gobyerno para itama ang gobyerno? O papakinggan niya sila at itatama yung mga mali? O kaya naman patatahimikin niya tulad ng ginagawa ngayon? Ang suggestion ko sa COMELEC ay, hello COMELEC, freedom of speech ito. Bilang citizen ng Pilipinas, may karapatan akong magsalita at magkomento sa lahat ng transaksyon ng government. At ito lamang ay para itama yung mga kahinaan ng gobyerno, para maging tama. Dapat ang gawin ng COMELEC ay makinig sila at tignan nila sa sarili nila kung anong mali at itama nila. Ngayon, ang hindi dapat nilang gawin ay patahimikin ang tao at abusuhin ang kanilang karapatan na magsalita laban sa ating gobyerno. Dahil fundamental right yan, freedom of speech. Nangyari na yan nung nakaraang mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Kaka-celebrate lang natin ng EDSA Revolution. Yung gobyerno na pinapatahimik ang tao na nagsasabi ng katotohanan sa huli ay hindi nananalo. Hindi magiging maganda ang itsura nito sa COMELEC. Hindi magiging maganda ang itsura nito kay Commissioner Garcia. Dapat maging mature siya sa approach, pakinggan niya yung concern and i-address niya yung concern mismo. Huwag niyang patahimikan yung tao. Kasi kapag ganun ang mangyayari, mukha lang silang guilty. Kapag hindi totoo yung sinasabi ko, let the public judge for themselves. Attorney, last na lamang po. Ano kaya kung halimbawa yung gesture po ninyo or yung naging action ninyo instead of posting on social media ay nakipag-coordinate kayo sa COMELEC to inform them the vulnerability of the ACM? Yep, nakipag-usap. Actually, nangyari yung ginawa ko sa social media kasi nag-demo yung COMELEC sa aming bayan. Tumatakbo kasi ang Vice Mayor Serena Mercedes ng Isabela at may demonstration sila ng machines. Bilang expert sa IT, kinausap ko yung mga COMELEC official kung paano talaga gumagana yung mga voting machine. At saka cross-reference ko yun, pinag-aralan ko yung mga procedure ng COMELEC, paano i-handle yung mga voting machine. And dun ko nakita yung vulnerability. Actually, rinaise ko ito sa head ng COMELEC dun sa local namin. Nakausap ko rin yung probinsya ng COMELEC yung provincial head ng COMELEC sa aming probinsya sa Isabela. And you know what, kung anong sagot nila sa atin? Of course, i-expect mo defensive and dismissive. Hindi mo maasahan na sasagot sila. Kapag kakausapin mo yung COMELEC ngayon, sa tingin mo seseryosohin nila yung mga hinaing ko sa kanila. So, ang tanging paraan lamang para mapakinggan ang mga bagay-bagay na magpapatama sa ating gobyerno ay ang karapatan nating magsalita sa harap ng publiko para ang taong bayan ay mabigyan ng impormasyon at sana yung gobyerno natin magkaroon ng konsensya. Alright. Attorney, maraming salamat po. Magandang hapon. Di po ba mga ka-reaction? Si attorney ay nagbigay lamang ng napakagandang... kaya nagtataka po ako dito mga ka-reaction. Yung mga survey na yan, huwag kayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Hindi naman, masasabi ko sa inyo, hindi totoo. Unang-una, isang pinoproblema, ako personally, pinoproblema ko to Pinoproblema ko to. Bakit si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay wala siya dyan sa mga survey? Pero kung maglakad ka sa daan, kung saan ka pumuntang lupalop ng Pilipinas, si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay kilala siya. Kilala siya at iboboto siya ng nakararaming Pilipino. Ang tanong, bakit wala siya sa lahat ng mga survey? Di po ba mga ka-reaction? Tanong lang ito. Ito ba ay isang uri ng mind conditioning? Nasasabihin nila, natalo si Marcoleta dahil totoo naman, hindi siya lumilitaw sa mga
sa mga survey. Di po ba? Si Marcoleta hindi lumilitaw sa mga survey. Ha? Si Senator Vic Rodriguez hindi rin lumilitaw sa mga survey. Di po ba mga kareaksyon? Yan po ang tinatawag nating ano. Yan po ang tinatawag nating napaka malisyoso po ng mga bagay na nangyayari ngayon kung hindi pakikinggan ng katulad ni Attorney Harold Respicio, kung hindi pakikinggan ng katulad ng eksperto pagdating sa mga computer at pagdating na posibleng magkaroon ng dayaan, at siya pa ang i-crucified nila, ipapako nila sa krus, dapat nga i-reward pantaong yan eh. Di ba? Sasabihin niya, okay, papakita ko sa inyo paano yung dayaan. Simple lang naman ang inihiling ko sa inyo yung tanggalin niyo yung internet connection at pagkatapos ma-print nung result, didugtong niyo yung internet connection para ma-send doon sa central, ano man yung sentro na yan, yung impormasyon. At dahil meron na tayong printed copies, di po ba mga kareaksyon, mahihirapan ng mandaya yung mga hacker kasi tapos na yung bilangan. Di po ba mga kareaksyon? Simple lang naman ang inihiling ni Attorney Harold. Ito po mga kareaksyon, meron pa siyang isang interview dito. Ito po yung napakadelikado mga kareaksyon. Dahil baka mawawalang saysay lamang ang pangangampanya ng mga PDP laban. Alam po ba ninyo na maraming mga voters ngayon sa Pilipinas, i-share po ninyo ang video na ito maraming voters sa Pilipinas na ang iboboto lang nila PDP laban, hindi nila haluan. Black voting po yun. PDP laban lang. Mantagin mo yan. Kung PDP laban lang ang iboboto ng mga Duterte supporters, ano po ang laban ng mga kalaban, di ba? Anong laban nila? Kasi sila mag-aaway-away. Yung PDP laban, sureball solid yung kanilang mga supporters Katulad ngayon, di ba? Di ba katulad ngayon? Nag-uusap-usap po tayo, nag-uusap-usap yung mga PDP laban supporters. Na PDP laban lang ang iboboto natin, yung Magic 9. Ngayon, kung pwede palang madaya ang paparating na eleksyon, anong saysay pa nitong ginagawa natin pangangampanya? Anong saysay pa ng pagpapagod ng mga kandidato kung ang lugaw pala ay nailuto na, matagal na? Di po ba yan ay mga tanong lang at inahing na ano naman na ang tawag doon tamang pagtatanong. Valid reason yan. Isang valid na tinatawag nating concern sa nangyayari po ngayon mga kareaksyon. Ito, pakinggan po natin ang interview ni Attorney Gerald Harold Respicio. Pasalamatan siya ng COMELEC na ipinakita niyang merong weakness o vulnerability yung pasalamatan siya ng COMELEC na ipinakita niyang merong weakness o vulnerability yung ACM, kakasuhan pa siya ngayon ng cyber libel, ipadidisbar siya, ipatatanggalan siya ng PRC license as an accountant, patong-patong nagiging kaso sa kanya sa kabila nung supposed to being magandang intention niya. So alamin natin, no? Nakakapiling po natin via Zoom. Si Attorney Gerald Respicio. Attorney, magandang gabi po, Tony and Casey. Alright, bago ako maging abogado, isa akong certified public accountant. Nagtrabaho ako sa Deloitte. Ang Deloitte, isa sa nangungunang auditing firm sa buong mundo. Okay. Ang trabaho ko doon ay isang IT consultant. Isa akong expert sa information system security. Alright. And marunong akong mag-code, marunong akong gumawa ng applications. Okay. In short, marunong din akong mag-hack. Okay. Alright. Una sa lahat, paano kayo nakahawak ng ACM nung ginawa niyo yung eksperimento niyo? Was it an actual ACM? No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng COMELEC ngayon. Kasi lahat naman ng mga information system at mga gadget, pare-parehong prinsipyo lang yan. Meron kasi ako naalala, similar case sa Amerika naman, dahil
meron din hong pagkakataon na may mga nagduda dun sa integrity nung sarili nilang mga vote counting machines sa Amerika, no? Kasi merong iba-ibang vendor din sa kanila na nagpa-provide ng counting machine per state. Meron hong isang IT expert, no? Gumawa siya ng documentary about it, si Harry Hursty. Ginawa niya experiment yun. He went to one city, no, sa isang state. Sinubukan niya nga na kung mababago niya kung ano yung ipinasok na boto dun sa machine, iba yung resultang lalabas. And which he did. No? Nagawa nga niya, pinakita nga niya, but he used an actual machine. So paano nyo masasabi na without using an actual machine, without access to the source code, na may kahinaan nga itong ACM ng COMELEC, ng Miru? Ng Miru. Alright, ito yung pare-parehong principle sa lahat ng mga gadget. Di ba bumibili kayo ng used computer or cellphone sa Green Hills? Not Kahit me. may password yon at kapag may physical access yung bad actor sa gadget na yon, kaya niyang baguhin yung source code. Once na bago niya yung source code, pwede kang magtanim ng code doon na malicious. Na among others, pwede niyang bigyan ng access yung isang bad actor kapag connected sa internet na pwede niyang from behind, pwede niyang ma-access yung nangyayari sa loob ng machine. Kunento ko lang yung prinsipyo na yon. Yes, yes. Actually, hindi ko ginamit yung code ng ACM. Because you Ginamit don't ko have yung it. laptop. No, you don't have the Yep. code. Yeah. I don't have it. Pero, ito yung sinabi ko sa COMELEC actually sa video na iyon. Actually, COMELEC, pare-parehong prinsipyo lang yan. Actually, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Kung gusto ninyo, imbitahan nyo ako, tabihan nyo ako ng isang IT expert ninyo, kaya kong i-demonstrate itong vulnerability mo doon sa practice. Yun ang hinihintay ko na sabihin mo kasi katulad nga ni Harry Hursty, no? Actually, yung pangalan nung docu na yun is Hacking Democracy. Hanapin niyo po yun. Baka meron pang kopya sa YouTube. Ginawa ni Harry Hursty kasi para lang talagang mas credible yung experiment niya. He used the actual machine with the actual source code. Ang problema kasi, even with your experiment, kahit sabihin mo nga na prinsipyo, di ba, yung ginamit mo, yun ang naging... It's still not proven. Mahirap ka unless nga your challenge is you're given access to a machine and you will show it to the COMELEC itself. Tama po ba? Right. That's true. Yes. So, at this point, haka-haka lang. Hindi hack. Haka-haka. Oo, haka-haka. Haka-haka, bakit nila ipinababa? Let the public judge. Bakit pinatake down yung video? I throw the question back at you. Sige. Why bring it to the public right away when you could have gone to the To the COMELEC and ask them. and tell them Yes. that you found a vulnerability? Can we test your machine? Actually, Tony, I did that in Casey. On that day, kasi may demo talaga yung mga COMELEC sa probinsya namin sa Reyna. Di po ba mga kareaksyon, napakaganda po sana ng mangyayari na itong si Attorney Jerry Harold Respicio ay magkaroon ng pagkakataon. Libre lang ang ibibigay niya, libreng serbisyo. Come on, COMELEC, papakita ko sa inyo akin na yung source code. Papakita ko sa inyo na pwede kong dayain yung na ito, magagawan lang natin ng paraan to, isang bagay lang ang gagawin ninyo, patayin ninyo yung internet. Tapos, ang problema nyo. Pero bakit hindi siya pinapakinggan no? Meron bang gustong gawin ng mga tarantadong ito pagdating ng eleksyon? Yun lamang po ang ating opinion dito. Meron ba kayong gustong gawin? Nakatarantaduhan pagdating ng eleksyon? Kaya nga mga ka-reaction yung mga taong katulad ni Attorney Jerry Harold Respicio na nagmamagandang loob para makatulong sa ikauunlad at ikabubuti ng proseso ng eleksyon sa darating na Mayo, ayan po mga ka-reaction, parurusahan pa yata ng mga animal. Ceres Isabela, since tumatakba ako, dinemo nila sa amin. Okay. Bring up ko sa head ng COMELEC sa taon namin yung question na to. Alam mo, ang ginawa niya sa akin, dinismiss niya ako at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Pinatawag niya ako sa provincial head ng COMELEC. Alam mo, ang ginawa ng provincial head ng COMELEC sa akin, pinagalitan niya pa ako through the phone and dinismiss niya ako. So ano na lang ang natitirang choice sa akin? Diba, To go public. Para i-push yung COMELEC na gawin Alright. yung pagbabago yun. Nung ilinabas niyo po itong content na ito, were you doing it as a candidate? Were you doing it As a lawyer, citizen? an IT expert? Oo. No? I'm doing it as a concerned citizen with genuine concern about sa integrity ng ating elections. Imagine if it were not told, so hindi natin alam tong information na to, paano pa ba ang tanging paraan para mapagalaw mo ang COMELEC? Actually, pwede mong itackle itong issue na ito maturely on the part of Sure. COMELEC Chairman George Garcia, right?
Instead na agad-agad mo akong kasuhan, bakit hindi mo ako kausapin maturely and sabihin mo, Harold, alam mo, valid ka, try nating baguhin. Ano yung recommendation mo? Kasi- O kaya, But you could have done, mali ka, right? you also could have done the same. You could have gone to Yes, They sinabi- already did, right? He did nga, pero di ba pinagalitan mga daw Hindi, siya dun sa television? provincial. Provincial. Are you familiar with the name Eliseo Rio? Nope. All right. Former General Eliseo Rio, well, if you're an IT expert, you should have known that he was the OIC of the DICT. No? So si Eliseo Rio, who is a well-known electronics expert, kahit nung siya ay active service pa sa AFP, has been very vocal about the vulnerabilities ng ating automated counting system or automated election system. In fact, siya nga yung parang nagsasabi na maraming parang kaduda-duda na proseso dun Nung sa automated. At saka nung nakaraang Yes. eleksyon, di ba? Hindi naman din siya siniseryoso ng COMELEC eh. Would you actually be, amenable to talking to former Secretary Rio at i-share mo yung iyong findings, tingnan mo kung mako-corroborate din niya. Bilang isa din namang recognized IT expert. As a matter of fact, I would invite everyone who is an expert in this field sa buong bansa, lahat ng pinakamatatalino, pagtumpukan ninyo ito, pag-usapan natin, and lalabas ang katotohanan. Kung mali ako, i-point out nyo sa akin technically kung saan Yes. ang mali. Yes, And yes. then kasi doon sa videos na yun, I was just speaking matter of factly, kung ano lang ang katotohanan. Kasi it's a technical matter, a sensitive matter, so I had to be accurate sa lahat ng mga sinasabi ko. So I think the best way to respond sana sa video ko is Yes. kuha ka rin ng isang demo at ipakita mo kung sa anong presumption anong mga assumptions ang mali doon sa demonstration. Ang maganda kasi dito, because we're talking about a technical thing, di ba? It's a technology issue. And technology, because it's a science, kaya mong suriin to with defined parameters, Correct. di ba? As an experiment, lagi ka naman, di ba, you define the parameters of your experiment. Kaya niyo ho ba yung depensahan, say, to a panel of independent IT experts na hindi taga-COMELEC? Yes, even international experts. I can speak with them in that language. I can demo it in front of them. Ipatabi mo sa akin, sa mga expert nila, about sa machine, about sa source code. I know, with their assistance, I can demonstrate it sa harap nila kung paano mangyayari yung ganong process. But you won't be given that chance anymore by COMELEC. Well, wag na silang pangunahan, malay mo, di ba? Mature sila. When Okay. did you find out about the vulnerabilities? During the demo ng COMELEC. Diyan Kasi sa nag-demo sila probinsya. sa amin and I had to learn about yung paano gumagana. And then I also studied very carefully bago ginawa yung video na yun, very carefully yung rules ng COMELEC, how they handle yung machine na yun on the day itself. And very simple lang yung vulnerability. If it's connected to the internet and the machine is corrupted, then there's an access to it. That's it. Meron yung hearing sa Senate, right? I think during that time din, na pinapakita na kayang bakit nagagalaw tong cellphone ko, ba't na-hack tong cellphone ko. But- Same but- principle. I'm just telling that. Yes, But here yes. you are, you're in this situation wherein patong-patong po yung kaso na ilalodge po against you, no? Kasama na rin yung disqualification case. Ano po ang opinion nyo dito? Well, talagang ganyan. Nasa gobyerno na yan kung anong posisyon ang gusto niyang i-take. Gusto Yeah. niyo bang maging gobyerno na abusado at nagpapatahimik ng kanyang sariling mamamayan na nagsusumpong lamang ng kahinaan ng ating mga sistema? O gusto niyang tratuhin ito professionally at makinig sa nagsusumbong na mamamayan at sabihin niya kung bakit ako mali at bakit hindi niya ako susundin at kung tama naman ako, anong masama kung susundin niyo ako? Dahil napakasimple lang ng recommendation ko. Ang recommendation ko is maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules ng COMELEC. Ang gagawin mo lang doon is huwag mong i-connect yung makina sa internet bago ka mag-print ng election return. At saka mo lang dapat siyang i-connect sa internet pagkatapos mong ma-print I-print. yung election Okay. return. So I get it. Dahil nga parang safeguard yan to ensure that there is no alteration, di ba, once it's transmitted. O, di po ba mga ka-reaction? Ngayon, anong gagawin natin ngayon? Kung alam pala natin merong vulnerability o merong posibilidad na mapasok ng mga hacker, at syempre, pera po ang pinag-uusapan dyan. Let's say, sasabihin ng hacker, papanalunin natin yung ganyan, yung senador na ganyan, yung 5 ganyan, papanalunin natin para ma-impeach si VP Sara Duterte.
Magkano? 1 bilyon. Halimbawa lang ha. Hindi ko sinasabing may gagawa nito. Kasi nga, lalo na ngayon, nalaman ng mga magagaling sa computer na kapag pala na nakakonekta sa internet, yung sistema ng COMELEC ay pwedeng-pwede po mga ka-reaction. Pwedeng ma-hack. Naku po. Yan po ang sinasabi natin dito mga ka-reaction. Kaya naman tayo po dito sa Reaction TV PH, patuloy po tayong magiging vigilant, patuloy po tayong magbabantay, patuloy po tayong magre-react at magbibigay ng sarili nating opinion para naman makatulong tayo kahit papano sa ating bayan. No? Pero dito mga ka-reaction, mantakin ninyo COMELEC, isang taong katulad ni Attorney Harold, parurusahan ninyo na nagmagandang loob lamang at nagbigay ng serbisyo sa ating bayan ng walang bayad? Mantakin ninyo yan. Hindi nyo na kailangang kumuha ng third party para sabihin sa inyo na, okay, COMELEC, merong loophole. Pwede kayong ma-hack at pwedeng madaya yung eleksyon. Di ba? Libre lang. Binigay ang serbisyo ni Attorney Harry, di ba? Binigyan niya ang serbisyo. At nakikita po ninyo ito nakasulat dito, Protect BP Sara. Yan ang patuloy natin gagawin. Protect BP Sara Duterte. So, mag-react po kayo sa comment section. God bless you all. Shukran. Duterte! 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 Duterte!